Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Verse 4. In him was life, and that life was the light of men. Nakuha natin? Ngayon, sa verse 5. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Hindi na unawaan ng mga taong nasa kadiliman itong liwanag na to, sapagkat ang liwanag nito ay si Jesus. But praise God, nung tayo po ay naliwanagan because there is someone or somebody na ginamit ng Diyos para tayo maliwanagan. Ibig sabihin maliwanagan, na open yung ating kaisipan sa isang pananampalataya, sa isang katuruan, sa isang katotohanan na it is Christ that we need in our life. Naka niyo po ba, church? Okay, napakaganda nung ginawa ni Jesus sa ating buhay, no? Naliwanagan tayo. Sabi nga nung isang pinapanood ko, merong isang pastor na talagang siya po ay very dedicated and devoted sa kanyang pananampalataya before na siya po ay born again, nung siya makakilala sa ating Panginoon. Galit na galit ang kanyang nanay. Ano ba yung pinasok mong yan? Ang sabing ganyan. No? Na-brainwash ang iyong utak. Sinagot siya ng anak niya, "No, mommy. Hindi ako na-brainwash, but my brain has been washed." Nahugasan. Naliwanagan siya. Namulat siya sa katotohanan. That is our ministry. To share yung kung ano yung nalaman natin na katotohanan sa iba. Being a salt or the salt and the light of this world is to share the good news, and that good news is about Jesus.